So guys, magandang umaga. So dito na ako sa mismong UAS sentro. At eto, nakakamada na yung mga dala-dala ko. At pauwi na ako sa Manila ngayon. Okay. So solo ride ulit, wala tayong kasama. Mag-isa na naman tayo. Samahan nyo ulit ako mag-ride guys, pabalik ng Manila. Panoorin nyo lang yung mga vlog natin, mga montage natin. Hindi ganun kagandahan, pero sana ma-enjoy nyo, no? So sobrang saya, sobrang nakakatuwa. Sarap sa feeling na nakabalik ulit dito. Tapos nakamotor ka pa. Tapos na-testing pa natin yung mga adventure dun sa Cagsawa. Tapos napuntahan din natin yung Mayon Skyline. So sobrang nakakatuwa, napakasaya. Sobrang sarap sa feelings dahil this is my first time, no, na mag-ride ng solo. Lalo na mag-isa ko papunta dito sa Bicol. So panoorin nyo na lang guys yung sa part 1 vlog ko and yung sa part 2 vlog ko. Sana napanood nyo yun. At ito na yung part 3 ko. So ito na yung magiging last part ko sa ride ko dito sa Bicol since pabalik na ako sa Manila. Okay, so yun guys, maraming salamat ulit sa panonood. So sana masamahan nyo pa ako ulit sa part 3 ng vlog na to. Pabalik ko ng Metro Manila, pauwi sa amin since bukas kasi may pasok na ako. So kaya kailangan na natin bumalik. Marami na ata tayong pending sa trabaho. So yun guys, maraming salamat sa panonood. So sana ito tapusin natin ulit tong part na to since ito na yung last part ng video ko, no? So yun guys, update ko na lang kayo regarding dito sa biyahe ko pauwi ng Manila. So let's go. What's up guys, dito pa lang ako guys sa Nabua. At nagpa-full tank ko muna ako dito sa Petron Nabua. So 7:40 na, 40 minutes ago dito pa lang ako. Medyo gagabi na talaga ako nito guys. Nagpaplano pala ako na dumaan sa Dait. Di ko alam kung okay doon kasi ayoko sana dumaan sa Sipokot, pero pagtingin ko sa mapa dadaan pa rin pala ng Sipokot. Kaya nag-iisip tuloy ako guys kung Dait pa ako. Pero tingnan natin kung anong mangyari. Pero gusto ko talaga dumaan sa Dait guys. So stay tuned lang guys. Biyahe na ulit tayo. Stay tuned lang, update ako sa inyo kung saan ako madadala ng aking gulong. Kung magdadait pa ako or magdadait pa ako or dito ako sa baba, sa Ragay, sa Cagsawa. So stay tuned lang guys. Montage na muna ulit since hindi naman tayo makakapag-vlog kapag ride tayo. Alam niyo kung bakit yan.
Hindi ko alam kung saan na to, pero paano na to eh. Pasok ko ng Sipokot. Then yung sa kanan, papasok ng Sipokot. Sa kaliwa, papuntang Daet. Sa dulo nito. So ganito yung sitwasyon dito guys. Traffic. Kasi sila muna. Tapos after nun, pag may nagsabi na doon, dito naman sa lane na to. Pero pwede na akong mabati na to guys. Sisingit-singit na lang ako. So automatically for sure guys, gagawin na talaga ako na ito sa Manila. Magba-backdoor pa rin ako. Kala ko pa rin mag-backdoor kasi ako din sa service road ng ganong oras. Sobrang traffic doon. Kaya alamang sa alamang dito ako sa ano, dito ako sa backdoor sa Pagsanhan. Sa Pagsanhan naman ako dadaan ito. At for sure traffic na naman ito sa ano eh, service road, lalo't Biyernes. May bandang Santa Rosa, yan. Kaya, traffic din dyan. Kaya dito ako sa backdoor guys. Papunta doon din ako dumaan sa backdoor. Tumagan nila backdoor eh. Backdoor. So yun guys, mag-update na lang ako pag doon ako banda sa may ano, doon ako makakain ng ano, tanghalian sa may tao, or bago kung ano, kung may malay doon sa daan na papuntang tao eh, siguro baka doon na lang ako mag ano, tanghalian sa tanghalian. Meron naman na akong pagkain dito, tamang burger lang. Sabi na yun, shock na yun. Ano naman tayo eh, kayang-kaya naman natin ano naman bro. Marami namang madadaan ng pagkain pag nagutom. So bumili kasi ako ng ano, pang snack eh, kumbaga fish na talagang kinakain. Pero yun ang munang kakainin ko pag nandun na ako sa may daan. So kita nyo yan guys, simula sa pinanggalingan ko, di ba? Layo pa ng ano, ng kahabaan ng ano nito, traffic na to. Kasi di pwede itong sabay-sabay eh. Talagang anong bigayan to. Yun to, kakatuloy. Try ako ng top speed ko guys doon sa Pamplona tsaka sa Iriga. Parang naka 110 lang ata ako, hindi ko alam. Kasi yun lang kaya ng loob ko. Dito may daan tayo dito. Makadaan nga si Kuya. Ay, bakit kaya rin? Ba, kaya rin. Kaya pa rin naman ito. Ito idaan mo. Ito. Yun. Tagaan yun. Haba talaga guys. Yung iba nagmamabaan muna. Pahinga muna yung iba oh. So guys, nakapag-decide na ako na magdadait ako. Dadaet talaga ako dadaan. Pag-desisyonan ko na yan. So feeling ko kasi pag nagtagkawayan ako, sobrang may stress yung katawan ko nito eh. Gawa ng matagtag yung daanan sa tagkawayan, buong tagkawayan. So guys, dito ko na muna puputulin yung vlog ko. Update na lang ako pag malapit na ako sa Daet. See you later guys sa Daet. Stay tuned. Peace. So yun guys, nakaalis na ako dun sa traffic. At ito, dito na ako dadaan sa Daet. Dito yung pa-Daet. At dito yung Pasipokot.
Yan na po. So dito yung padait, dito yung pasipokot guys. At dito ako dadaan sa dait. Nakag-design na ako. So yun lang guys, i-update ko na lang kayo. Montage na lang muna ulit tayo. Pasensya na kayo sa mga ganong footage. So samahan nyo ulit ako. Stay tuned lang guys. Peace. Three hours later. A few moments later. So guys, tapos na ako kumain at pa-full tank na ako ulit. So medyo malayo-layo pa ako. 358 km pa hanggang sa amin, sa Manila. So palis na ulit ako dito sa Dait. Pakbaka na ulit dahil dyan sa unahan sigurado baka meron na naman mga kurbadahan dyan. So sobrang solid ng kurbadahan na simula si Pokot hanggang dito sa Dait. Grabe, napakasaya. Yun nga yung sinasabi ko nga dyan, yung mga mahilig sa cornering, try nyo dumaan sa Dait. Kung pupunta kayo ng Bicol, kung bibisita kayo sa Bicol, kung papasyal kayo sa Bicol, yan, try nyo dumaan dito sa Dait. Napaka-solid. Tama yung sinabi ni Vinci. Malayo nga lang siya guys. Medyo malalayuan nga lang kayo kasi sa taas to, yung sa baba, sa Tagkawayan. Ang ginaganda naman ito, pulido yung daan guys. Purong espalto. So puro espalto, kukunti lang yung mga daan na hindi espalto. Unlike sa Tagkawayan, di ba? Tsaka sa Sipokot, di ba? Sobrang tagtag tapos ang lubak. Kaya dito pinili ko dumaan pa uwi. So guys, alis na ulit ako. So samahan nyo lang ulit ako sa ride na to pauwi sa Manila. Dahil hindi pa tayo tapos. Dahil malayo pa tayo, 358 km pa mula dito sa Dait. So yun lang guys, update na lang ako in case na may mangyari. Thank you.
hours later. So guys, dito na ako sa ano. Ano nga ba to? Tabugon. So guys, nandito na ako sa Tabugon. Natapos ko rin yung mga kurbadahan papuntang Daet. So yun nga, ito yung naghahati ng papuntang Daet. Tapos ito yung Panaga at Legazpi. So way nga lang konti guys, grabe. Grabe, sobrang nakakapagod. Kurbadahan yan. Napakadaming kurbada, magsasawa ka talaga. Kaya ito yung ano guys, yung pagkano mo dyan, papunta na yan ng ano, Tagkawayan, Ragay, Tagkawayan, Ipokon, mga ganon. Basta yung lugar na yon. Tapos ito yung Padaet Norte. So guys, magpapahinga lang muna ako at mag merienda saglit. Bili na rin ako ng tubig, no? Kita-kits mamaya, update ko kayo kung ano mangyayari dyan sa unahan. So talagang gagabi na tayo. Ang oras lang kasi. So yun lang guys, stay tuned. A few inches later. What's up guys? Ito, paalis na ulit ako. Tapos na ako magpahinga. Good. Hinahawag tayo ng kalikasan. Magbawas rin tayo. So tuloy-tuloy na to guys. Hindi ko alam kung saan ulit ako makakapag-vlog. Pero montage na lang din ulit. Pero dire-diretso na to. Kasi anong oras na, gagabi na ako sa Pagsakhan. Sa Kapiti ba yun? Hindi ko alam, basta doon maraming pupadahan. Ito delikado kasi. So yun lang guys, update ko na lang kayo. Hindi isa naman ang mangyari. Sana naririnig nyo ako. So yun lang guys. Selfie lang, pangit ang kuha ko. At least may remembrance ako dito sa Bitugang Manok. At least may remembrance ako dito sa Bitugang Manok, diba? Kahit yun lang ang kuha ko. So guys, alas 4 na. At talagang hiramin na tayo. Hapon na, pagpupuntin tayo dito sa Bitugang Manok. So anyway guys, cut ko na muna yung video dahil ito, paspas na naman ulit tayo. Since 183 kilometers pa tayo hanggang dun sa amin. So update ko na lang kayo guys.
Ay nako, pahinga muna ako dito guys. Dito pag kumanan ako dito, dire-diretso na to. Pag Sanhan, ayan, Luciana, Sampaloc, Mahayhay, Kabinti. Yan, dyan na, dire-diretso. Tapos dito, pag diretso to, nandyan yung Kamay ni Jesus. Yung pinuntahan namin noong nakaraan. So panoorin nyo lang yung link nun, panoorin nyo lang yung video nun, sorry, dyan sa in-upload ko. Isa yun sa mga rides ko nung last week. Hindi ko na matandaan, pero nag-ride na kami dyan papunta sa Kamay ni Jesus. Then ito, dito rin kami dumaan nun. Kaya so ngayon dito rin ako dadaan pabalik sa amin kasi mas malapit to kaysa ako Kalamba. Malayo, tapos traffic, tapos dadaan ng service road. So yun nga nasabi ko na yun. Kaya dito ako sa kabila, kung tawagin back door. Yan. So guys, pahinga lang ako dito, and then siguro later on mag-outro na ako. Titignan ko kaya ko pa mag-vlog since pagod na. So yun guys, see you later. Meanwhile. What's up guys? Tapos na ako magpahinga. At ito, dire-diretso na ako guys. Hindi na ako makakapag-vlog since gabi na. Dito na ako mag-outro. Dito pa sa may Patayabas Diverson. So update na lang ako guys in case na ano man ang mangyari. At kung nakauwi man tayo ng Tigdas, kasama natin sa vlog. So guys, dito ko na tatapusin yung part 3 vlog ko ng Bicol ride ko. And itong part 3 is Bicol to Manila naman via Daet. Yan. So, sobrang saya guys. Grabe yung experience ko sa Daet. Sobrang kumbaga parang hindi ka nagsawa sa kumpadahan. Ano yun? Yung mantusawa na kumpadahan hanggang sa dulo. Pero yun nga lang, medyo nakakapagod lang kasi kumpadahan yun, for cornering. Tapos hindi mo pa kabisado yung daanan. Doon. At the same thing, diba? May mga nag-ano doon sumasalubong sa linya. Kaya yun yung nakakatakot doon. Pero the best yung daanan. Kasi guys, kita nyo naman sa video, diba? Na puro ispalto yung daanan. Iilan lang yung mga hindi ispalto. Mga parang solid kala mo racetrack, diba? So yun lang guys, yun yung experience ko sa Daet. Sobrang saya. So ulitin ko lang sa mga mahilig mag corner dyan, at napagawi kayo or napabiyahe kayo or may ride kayo sa Bicol, ayan, bukan nyo dumaan sa Daet kung pauwi kayo guys. Pag pauwi kayo, daan kayo sa Daet. Medyo malayo nga lang ng konti, pero solid naman yung experience, lalo na kung mahilig ka sa cornering. Grabe, solid talaga guys, solid. So yun guys, maraming salamat sa panonood, sa pag-like ng video na to, sa pag-share ng video na to, kung sinishare nyo man or nila-like nyo man. Pero kung pinapanood nyo lang guys, sobrang na-appreciate ko na yun. Maraming salamat kung tinapos mo hanggang sa part 3 yung Bicol ride ko. So nandito na lang guys, see you ulit sa next ride ni Je. Thank you. Ride safe to all. God bless. Peace.